Good morning everyone or magandang umaga sa inyong lahat. Today ang isi-share ko sa inyo ito. So, binigay lang ito sa akin but I think it is a staghorn family siguro. So, it's kind of air plant yung nasa puno lang dumidikit sa mga kahoy. As you can see, tapos is may nag-ano sa akin, nagtanong or nag-request nga pwede ba ma-vlog ko yung staghorn. So ito na, before tayo pumunta dito sa staghorn, share ko ito. This is a kind of also air plant, what we call this. That is may lumalabas na siya na parang bulaklak kahit hindi nalagyan ng abono ito. So this is the stem for the flower. Then this is what we call this Mananaw orchid. So this orchid is in the wild area. Then now, ang isi-share ko sa inyo is itong aking staghorn. So may nagtatanong kasi paano ko inaalagaan. So although I am not an expert about staghorn or any kind of plant since I am only a beginner. So, ito lang ang sa experience ko at saka sa mga na-research ko. So, this staghorn is tatlo sila. Although, hindi pa ako masyadong marunong mag-alaga nito. So, ang nangyari with ang nangyari with my staghorn is tatlo ito. So, dalawa yung namatay because it's too much sunlight or nabilad sa araw. Then, nagkataon na pinutol yung isa sa fruit trees namin dito kaya namatay, nalaglag. So, this staghorn is maliit pa ito nakuha ko. Then, as you can see, sa ngayon is medyo maano na siya, mataas na yung niya, parang kung makikita ninyo. So, yan, sobrang taas. Then, at saka ang ginawa ko dito, linagyan ko na siyang abono na complete dito sa ibaba, papatong ko. Pero hindi palagi because the staghorn is may kakayahan siyang humahanap ng mga nutrients galing sa mga leaves, falling leaves from the trees. So itong staghorn, yung sa akin lang nalalaman sa pag-propagate dito or pag-spread ito ng mga ito is kailangan nandun siya sa wild or you can make an artificial area kung saan mo pwede itong iparami. So, ang sa akin lang nalalaman dito sa pag-propagate dito is kailangan ka ng yung tawag na may mist or sa area is malakas yung moisture. Kung sa Bisaya pa ikyamog. Yan ang kailangan dito. So, you can see here, hopefully makukukos. Mayroon na siya kung dito saan, nagbibigay na siya kung dito saan. Yung aking staghorn is nakaproduce na siya ng mga parang maging seeds or niya. Yun. So ito pag lumabas na ito, pagtapos maging mature na ito ay lilipad sa hangin. So this is around lilipad ito sa hangin, tapos dumidikit ito kahit saan-saan na lugar. Then doon sila mag-start na mabuhay. Pero kailangan ng moisture or yamog or mist. So dito sa lugar namin is we are in the lowland. We are not in the mountain. Almost lang sa mountain. So nahirapan ako. Mga pang-3 bisis na ito lumabas. Although I know that there are some seeds na dumidikit dito sa paligid. Kaya lang hindi matuloy because of magkataon na the temperature here is become mainit na, so mamamatay. So this time, i-try ko lang ito kung ano mangyari because they're already in the shades area na, lilipat ko na. So lagyan ko ito ng mist dito na area every now and then. Paliliparan ko ito ng mga paligid dito ng mga sa spring or sa hose namin sa tubig. So babasahin ko, then try ko for after how many months or after how many years kung mayroon bang tumutubo dito sa paligid ng itong staghorn. So I'm not an expert pero try ko na i-experiment. So hopefully pag may
mga expert about propagating this staghorn, matulungan ako paano ko ito mapadami itong staghorn ko. So, well, I'm very happy for how many years this staghorn ko is nanalipat ko na dito sa ilalim ng rambutan is nag-produce na siya ng seed. So, ito ang isa sa mga rare ko na halaman. This is staghorn. So, nag-iisa na lang ito. So, that is about my staghorn. Then, isa naman itong i-share ko sa inyo maliban sa staghorn regarding about this one here. So, if you can see, mahirap mahirap mag-propagate dito. This is we called as talirugok. Talirugok. So, I forgot the name talaga kasi dalawa ito nga version. The other one, yung mga malaki ng kaunti, yung leaves niya or ganito is called talirumay. So, I believe this is the talirugok. So, ginagamit ito sa paninda. Then, the other one is talirumay, yung yung malaki na kaunti ng dahon. The same pa rin ang style nila, pero malaki ng kaunti. That is called talirumay. Yun ang ginagamit sa panggayuma. So, if you're from area of Visayas, so maraming propagate or nagtanim doon sa part of Siquijor because ginagawa ito mga gayuma. So this is a talirugok. Maganda itong halaman for the magtatayo ka ng business. So ito ang ilagay mo. So we call it talirugok dito sa maraming lumulugok or maraming bumibili sa mga paninda mo. So for this day, regarding about my hanging plant sa bahay ko, ito lang masishare ko about my staghorn na masaya na ako because it's already, as you can see, it's already producing seeds here pero hindi pa na matured, so hindi pa masyadong hinog. So, ito ang itsura niya. So it's the same as the farm at saka yung tawag we called at manalo. Yung sa manalo na lang, both leaves, lumalabas yung niya, yung seeds niya. But in staghorn, kusa siya magpo-produce ng ganito. So, for this day, ito lang ang masishare ko sa inyo about my hanging plant here at my bahay. So, thank you very much for watching. Hope you can help me about propagating my staghorn or hope I can share may itatampo ako or may isa-share ako regarding about my mga hanging plant dito sa aking bahay. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye-bye.